Hello mga bata! Bago tayo magsimula para sa ating pananambahan o sa ating online Sunday School para sa araw na ito, tayo muna ay manalangin. Paano nga ulit tayo manalangin? Tayo ay pumikit at ang mga kamay natin ay ating pumikit. Okay, sige, manalangin na tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito na muli niyo po ibinigay sa amin. Salamat po sa buhay at sa kalakasan na patuloy niyo pong binibigay sa amin sa araw-araw po ng aming buhay. Panginoon, linisin niyo po ang mga puso namin, patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, maliit po man ito o malaki. Nawa po sa araw na ito, kayo po ang gumabay sa amin, sumama sa amin sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng disiplina na makinig at bigyan niyo po kami ng pusong handang magpatuloy sa inyong salita, O God. Salamat po sa lahat po ng pagpapala na patuloy niyo pong binibigay sa amin. Samahan niyo po kami, O God, at kayo na po ang bahala magpala sa lahat po ng mga taong ginagamit niyo para sa online Sunday School nito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin. Sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are good. Life will be crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God. You are good. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are good. Life will be crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God. You are good. I wanna live each day like anything can happen. Can't hardly wait to see what's next. I wanna face this world with wonder and
what's next. I wanna face this world with wonder and excitement. Face every challenge every day. I'm gonna follow. I'm trusting you, God. Build my life. Life will be crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God. Build my life. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. Build my life. Life will be crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God. Build my life. I'm trusting you, God. Build my life. I'm trusting you, God. Build my life. Hi kids! Good morning! Welcome sa ating online Sunday School. Ngayon, ihanda natin ang ating puso at isipan sa pakikinig sa ating story ngayong araw. Isa sa laging tinuturo sa atin ng ating mga magulang, guro, o kung sino man ang mga nakakatanda sa atin ay ang pag-share o pagbibigay. Halimbawa, pag mayroon tayong kaklase o kaibigan na walang makain o walang pambili ng pagkain, sinasabi sa atin na sa ating mga kakayanan, tayo ay tumulong at magbigay. At ito ay nakakalugod sa Diyos. Kahit si Jesus nung panahon niya dito sa mundo, nagbigay siya sa mga tao sa paligid niya. Siya ay nagbigay ng kagalingan sa mga taong may sakit at meron ding isang storya sa Bible kung saan nagpakain si Jesus ng 5,000. Ngunit sa ating pagbibigay, dapat ito ay buong puso at merong kasiyahan. Sa story natin ngayong araw, ipapakita ni Jesus sa atin kung paano nga ba ang tamang pagbibigay na nakakalugod sa Diyos. Ang story natin ngayon ay makikita natin sa ikalawang aklat sa Bagong Tipan, ang Mark. At isa ito sa mga gospel books na nagpapakita ng buong pamumuhay ni Jesus dito sa ating mundo. Pero bago tayo magpatuloy sa ating story, ngayon ay meron tayong panibagong word up. At ang word up natin ngayon ay, ako ay magbibigay ng buong puso para sa Diyos. Ulitin natin, ako ay magbibigay ng buong puso para sa Diyos. So every time na babanggitin ko yung word up, dapat i-recite niyo yung word up natin for today para hindi natin makalimutan. Okay ba? Okay, bago tayo magpatuloy, word up. Ako ay magbibigay ng buong puso para sa Diyos. Ito na ang story natin ngayon. Umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob or offering doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong nagbibigay ng pera. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Pero may lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Ano nga ba ang byuda? Ang byuda ay isang babae na namatayan ng asawa. Kung titignan natin, sino ang mas maraming ibinigay? Ang mga mayayaman na naghulog ng malalaking halaga ng pera o ang mahirap na byuda na naghulog lamang ng 2 pirasong barya? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, word up. Ako ay magbibigay ng buong puso para sa Diyos. Ngayon, magpatuloy tayo sa ating kwento. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byuda na iyon kaysa sa lahat ng nagbigay. Sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobra sa pera nila. Pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Para kay Jesus, mas malaki ang inihulog ng mahirap na byuda na 2 pirasong barya lamang kaysa sa mayaman na naghulog ng malalaking halaga ng pera. Bakit kaya? Mas malaki ang inihulog ng mahirap na byuda kasi inihulog niya lahat ng kung ano ang meron siya. Hindi tulad ng mga mayayaman na nagbigay lamang ng bahagi ng kanilang pera. Parang ganito yan. Yung mayaman, merong 100. At yung mahirap ay merong 25. Yung mayaman, naghulog ng 50 pesos sa offering. At yung byuda naman ay naghulog ng 25 sa offering. Kung titignan natin, merong natira sa mayaman na 50 pesos. At sa byuda naman ay wala nang natira. Parehas silang nagbigay ng kaloob. Ngunit kahit na higit na mas malaki ang 50 pesos kaysa sa 25,
Mas malaki ang binigay ng byuda dahil binigay niya ang lahat ng pera na meron siya at wala siyang tinira para sa kanya. Ito ay nagpapakita na nagtitiwala ang byuda sa Diyos na hindi siya papabayaan. Di ba pag nagsa-Sunday school tayo sa church, mayroon tayong time para mag-offering. Ang Diyos ay hindi nakatingin sa halaga ng mga binibigay natin, ngunit nakatingin ang Diyos sa ating puso. Bakit nga ba tayo nagbibigay? Kasi may natira sa ating pera? Kasi para makita ng mga kaklase natin sa Sunday school na nagbigay tayo ng offering at magyabang? O nagbibigay tayo sa offering para sumunod sa utos ng Diyos na dapat tayo ay maghandog sa Kanya sa pamamagitan ng ating pera? Lagi nating tandaan na hindi kailangan ng Diyos ang pera natin o kahit ano paman. Hindi siya nakatingin sa halaga, ngunit nakatingin siya sa puso ng tao. Nakatingin ng Diyos kung tayo ba ay susunod sa Kanyang utos o hindi. Bago tayo magpatuloy, word up! Ako ay magbibigay ng buong puso para sa Diyos. Hindi lang sa pamamagitan ng pera tayo pwede magbigay sa Diyos. Marami tayong pwedeng ibigay sa Kanya. Isa rito ay ang ating oras. Ngayong GCQ o General Community Quarantine, madami tayong oras. Ano ang ginagawa natin sa oras natin? Naglalaro? Nag-Facebook? Nag-mobile games? Nag-social media? Walang masama sa mga iyon. Pero kung yan lamang ang ginagawa natin at hindi natin binibigyan ng oras ang Diyos, doon nagiging mali. Dapat sa araw-araw, maglaan tayo ng oras para sa Diyos. Maglaan tayo ng oras para mag-pray at magbasa ng Bible. Ang paghahandog ng oras natin sa Diyos ay mahalaga sa Kanya. Pero dapat hindi tira-tirang oras ang binibigyan natin sa Kanya. Dapat gumagawa tayo ng oras para makipag-usap sa Kanya. Ang tiwala rin natin ay mahalaga sa Diyos at isa ito sa maaari nating ibigay sa Kanya. Nakakabahala ang panahon natin ngayon dahil sa pagpasok ng COVID-19. Lahat ay nabigla. May mga natigil ang trabaho at natigil ang pag-aaral. Kahit ngayon, laganap pa rin ang malubhang sakit na iyon at posibleng maraming nag-aalala para sa kinabukasan ng bawat isa. Hindi rin nakakasigurado ang pagpasok sa eskwela dahil nga sa banta ng sakit. Kahit pangit at nakakabahala ang panahon natin ngayon, ang nais lamang ng Diyos ay tayo ay magtiwala sa Kanya. Sa hirap o kasiyahan, dapat tayo magpatuloy magtiwala sa Kanya. Dahil lahat ng nangyayari sa mundo natin ay hawak ng Diyos at sinasabi sa Kanyang salita na kahit kailan ay hindi niya iiwan at pababayaan ang lahat ng Kanyang anak. Ang pagsunod natin sa Kanya ay mahalaga rin sa Diyos at isa ito sa mga gusto niya. Ang Diyos ay maraming utos na ibinigay sa atin at ang pinakadakila sa mga utos na ito ay ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. At pagmamahal sa kapwa natin gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang pagsunod sa Kanyang utos ay isang ebidensya na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Ang pagmamahal ay isa rin sa maaari nating ihandog sa Diyos. Sa pagmamahal natin sa Diyos, nag-uugat ang lahat. Sa pagmamahal, mag-uugat ang pagbibigay natin ng oras sa Kanya, ang tiwala at ang pagsunod. Ang nais ng Diyos ay Siya ang mahalin natin, higit pa sa iba. Sa pagmamahal natin sa Diyos, mag-uugat ang pagmamahal natin sa ating pamilya, kapatid, magulang, kaibigan, at sa mga tao sa ating paligid. Ang dakilang utos ng Diyos ay nagugat lahat sa pagmamahal. Isa pang maaaring ibigay natin sa Diyos ay ang ating paggalang sa Kanya. Sa lahat ng bagay, dapat ang lahat ng ginagawa natin ay nakalugod sa Kanya. At dapat ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay para lamang sa ikakasiya niya. Isa pang maaari nating ihandog sa Diyos ay ang ating buong buhay. Sa lahat ng gusto ng Diyos na ialay natin sa Kanya, ito ay ang ating buhay. Karapat-dapat siyang paghandogan ng ating buhay dahil siya ang nagbigay sa atin ito. Ang buhay natin ay dapat ginagamit lamang natin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kahit ang Diyos ay may ibinigay rin sa atin. Ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang maging alay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ibinigay ng Diyos ang buhay ng Kanyang kaisa-isang anak upang sa ganoong paraan ay kung sino man ang manampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay pang habang buhay na kasama siya. Namatay si Jesus sa krus upang magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Pero hindi na natiling patay si Jesus dahil sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Ating tandaan na kapag nagbibigay tayo sa Diyos, dapat ito ay buong puso at may kasiyahan at hindi dapat para tayo ay magyabang.
Dapat ang lahat ng ginagawa natin ay para lamang sa ikatutuwa ng Diyos at ikalulugod niya. Ihandog natin ang best natin para kay Lord na mayroong kasiyahan sa ating puso. Hindi dahil mayroong reward na matatanggap, kundi dahil dito nalulugod ang Diyos. Sige nga, word up! Ako ay magbibigay ng buong puso para sa Diyos. Doon nagtatapos ang ating lesson. Tandaan na pag tayo ay nagbibigay para kay Lord, dapat ito ay galing sa ating puso at meron tayong kasiyahan. At ang iniisip lamang natin ay kung ito ay makakalugod sa Diyos. Ngayon, bago magtapos ang ating klase, ay meron tayong memory verse. Ang memory verse natin ay 2 Corinthians chapter 9 verse 7c. Sinasabi rito, iniibig ng Diyos ang masasayang nagbibigay. 2 Corinthians 9:7c. Ulitin natin. 2 Corinthians 9:7c. Iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ang Diyos ay nakikita kung tunay ba tayong masaya kapag nagbibigay tayo sa Kanya at para sa Kanya. Maaring masaya tayo sa ating panlabas, ngunit hindi tayo masaya pagdating sa ating puso. Dapat kapag tayo ay nagbibigay, dapat ay may kasiyahan. Dahil sabi nga sa memory verse natin, iniibig ng Diyos ang masasayang nagbibigay. Bago tayo magwakas, word up. Ako ay magbibigay ng buong puso para sa Diyos. Yun lamang, kids, and see you next week. Hi kids! Salamat sa inyong pakikinig sa ating online Sunday School class. Ngayon naman, samahan niyo ako sa ating pangwakas na panalangin. Tayo ay tumungo at tayo ay pumikit. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iyong kabutihan sa aming buhay sa araw-araw. Salamat po sa iyong mga salita na aming narinig. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagtuturo sa amin at sa patuloy niyo pong pagsama sa amin sa pag-aaral ng iyong salita. Lord, salamat po sa buhay ni Kuya Gab na patuloy niyo pong ginagamit upang maituro ang iyong salita sa mga bata. Salamat din po sa online Sunday School dahil nagpapatuloy ang iyong gawain sa kabila po ng pandemic na aming nararanasan. Lord, tunay nga po na ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat at ikaw ang may hawak ng aming buhay at ipinagkakatiwala po namin ang aming buhay sa iyo. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-iingat sa amin at patuloy na magtuturo sa amin upang lumaki po kami according to your own likeness. Lord, patuloy niyo pong samahan ang mga bata ng CCSGM Sunday School, maging ang mga guro. Nawa po, Lord, ay ang iyong salita ay patuloy na mamunga sa aming mga puso. At nawa po, Panginoon, ay maging mabuting halimbawa po kami sa mga tao sa aming paligid. Lord, maraming pong salamat sa aming iglesia, sa iyong iglesia na ibinigay mo sa amin. Nawa po, Panginoon, ay sa araw-araw po ng aming buhay, ay lagi po naming alalahanin ang kabutihan at kadakilaan mo at lagi po kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan at katapatan at pag-ibig sa aming buhay. Lord, ito po ang aming panalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Come on now, let's open up the